Mga kasayan, dumating na yung order natin. Ito siya kasayan ha, bubuksan natin yung order natin. I-share ko lang sa inyo kasayan yung about sa pulser. Ito siya. Paano malalaman pag sira na ang ating pulser? Dito maraming nagkakamali kasayan sa pulser na to. Nagpapalit ng CDI, stator, ignition coil, wire harness, kung ano-ano na yung pinapalitan para mapalabas lang yung kuryente. Tsaka sa na yung pulser. Pang ano to, pang XRM 110 at saka itong pang battery operated na stator. Ito siya. Tsaka ito. Ito ang in-order natin kasayan na paano malalaman yung pulser. Katulad nito kasayan, sira na to. Sira na yung stator nito. Pero yung pulser niya, titignan natin kung may reading. Kasi ang sira nito ay primary coil. Pupunta lang tayo sa ating multimeter para mas madaling pag-testing. Pupunta tayo sa may ohms. 2K ohms ang gagamitin natin. Dapat ang reading lang niya ay 100 pataas. Pag inabot na siya ng 1K ohms, wala na siya. Quality na. Ayan na, punta tayo sa may ohms. Tayo mo siya para mas makikita nila. Ito importante kasi maraming gumagastos ng malaki. Kakahanap ng sira, hindi mahanap-hanap. Yung pala yung pulser lang. Ito siya, ito yung reading natin na ito yung pulser. Kulay ng pulser kadalasan kulay blue. Blue yellow, blue white, yun ang mga kulay niya. Ito yung kulay blue ha. Tutusukin lang natin ang positive yan. Pagtusok natin ng positive, tapos iano natin yung sa may ground, yung body ground ng pulser. Ito siya oh. Ayan siya. O, lagpas siya ng 100, okay pa siya. Ayan siya kasayan ha. O, 127 yung reading niya. Pero ito, sira ito kasi hindi siya gumaganda. Ito ang sira niya ba? Yung primary coil. Pero itong ano niya, itong pulser buo siya. Maabot pa ng 100. 100 kasi yung kailangan, 100 pataas yung pulser natin. Tapos sunod natin to. Ito ang pulser ng ng TMX Alpha 125. Ito siya ba? Kukunin natin diyan yung kulay blue. Kulay blue sa positive, tapos yung negative, yung ground niya, pulser, blue white, pulser ground, green white. Ito siya ba? Sira na rin to kasayan ha. May vlog na rin, ayan o. 146. Okay na okay. Sira na to kasayan. Ang sira naman ito ay charging. Hindi na siya nagcha-charge. Buo pa yung pulser pero sira yung kanyang yung charging. Buo pa rin yung kanyang nito, yung primary coil. Ito naman sa Motorstar. Motorstar 125. Ito naman yung pulser niya ha. Motorstar 125. 100 pataas dapat yung palo niya. Pag inabot ng 1K, sira na rin siya. Tapos yung negative niya. Yan. 134. Kasaya na 134. Okay pa rin siya. Tapos, ito tayo. Ito naman ay Krypton. Ito siya ba? Negative ng negative niyan ay pink. Negative ng ito yung pulser niya ba? Yan siya kasaya 200 94. 94, 93. Yan siya. Yan siya kasaya na. Ito, sa Krypton to kasaya na, Krypton. Tapos, ito, yung natin to. XRM 110.
Yan siya sa Exanem 110. Yan siya sa 144. 44. Okay siya sa Tapos ito na yung battery operated. Yan na, wala siyang primary coil. Pulser lang tsaka yung mga ano niya. Charging. Full wave to, full wave stator. Siya. Tingnan mo yung reading. Anong reading? O yan. Ano reading? Okay, wala. Kasi sira na siya. Ito siya kasaya na, sira na ba? Pag walang reading, sira. Pag umabot ng 1K ohm, sira pa rin siya. Yan, sira na siya ba? Ito, sira na to. Punta naman tayo sa bago. Siya, oh. Ito yung bago, ha. Ano to? CG125. Pwede siya sa Rusi 125, Motorstar 125, pwede siya. Siya, ito yung reading, ha. Bago na yan, ha. Para may basihan din tayo ng lahat mga nagamit na at saka yung bago. Oh, ano reading? 139. Yan, 199. 139. 139. 38. 38. Oh, yung reading niya. Yan yung bago natin, ha. Siya kasahin. CG125. Pwede to sa ano, ha. 2C125, Motorstar 125. Nakapagkabit na tayo niyan. Tsaka TMX125. Tapos ito, yung pag walang nabili, ito yung ginagamit panglagay sa ano, sa badya. Pag walang mabili ng pambadya. Panin din natin yung ano niya, yung reading ng kanyang pulser. Tatago to ba? Try na natin. Ito siya ba? Kadalasan kulay blue. Blue white din, tsaka yung kulay green. Bago rin to kasaya na. Tapos, itong ano. O ilan ang reading? 128. Ayan siya kasaya na 128. O ayan. Parang parehas ng reading yung kanina ba? Yung una ano. O, kahit luma, buo pa rin siya. Parehas sila ng reading eh. 128 eh. Maganda pa rin yung ano, yung reading niya. Ngayon, ito na yung dumating na in-order natin na pulser. O, re-readingin na natin siya. Ito siya ba? Kung bibili kayo ng pulser sa mga segunda mano, sa mga junk shop, ganito lang yung gagawin nyo para malaman nyo kung okay pa yung mabibili nyo. Ayan, ilan? 136. Ayan kasi 135, 36. O, ayan o. O, yung isa pa. Body ground lang, tsaka yung ano. Yung isa naman, 140. Pagkaiba siya kasaya. Basta kailangan lumag pa siya ng 100 yung reading niya. Para okay siya. Pag sumobra naman sa ano, 800, 900, papangit na yung ano niyan. Kung mga 140, ganyan, 170, napakagandang mga reading yan. Ngayon kasaya, ganito siya. Ano? Ito siya ha. Tingnan nyo, walang reading ha. Yan siya kasaya na blue. Dahil sira na siya, wala siyang reading. Ayan siya oh. Walang reading siya kasayan. Ang gagawin lang diyan kasayan, ang pagpapalit lang niyan kasayan, sukatin niyo lang din siya. Oh, alam pagsukat niyo diyan, halimbawa sinukat niyo ano. Ito na yung gagawin natin diyan na pinaka ano, kung may panghinang kayo, pwede niyo siyang hinangin. Pag wala naman, pwede naman i-splice. Siya ba? Ani natin siya, papalitan na natin para mas maano nyo rin yung pagpapalit. Simpleng-simple lang naman yan. Kukuhanin lang natin yung sukat. Siya ba? Siyempre, sira na naman siya eh. Tiran lang natin siya ng konting maliit na wire. Pang battery operated to. Ilan lang tayo ng konti. Di bali namang sumobra tayo, wag lang tayo mabitin sa wire. Yan siya wa. Dito lang tayo kukuha ng ano. Dito lang tayo magpapalit.
Abangan nyo lang konti. Kung gusto nyo, yung buong wire ang palitan nyo, pwede rin siya. Tapos pagdating dito, ayan siya, splice nyo lang siya. Kung meron kayong sinkable tube, panghinang, pwedeng pwede. Kung wala naman, pwedeng splice lang din siya. Basta matibay lang yung pagkakaano natin. Kasi kasayan, magko-convert tayo sa XRM 110. Magko-convert tayo ng full wave. Ko-convert tayo sa ng full wave ah. Ang gagamitin natin full wave stator, tapos battery operated CDI. Papalakasin natin yung charging system. Yan naman yung gagawin natin. Yan siya kasi okay na siya. Siyempre, meron na siyang magkakaroon na yan ng reading. Tayo sa wire. Ito na yung wire, tapos tayo sa pulser. Yan na siya kasaya, no? Ilan na? 141. 141 kasayan. Ganun lang kasayan yung pagtitest kung sira na yung pulser at ganito lang din kasimple yung pagpapalit. Kailangan mas gagamitan lang natin dito ng panghinang para mas matibay. O kaya naman kung wala namang panghinang, splicing cable tube yung ilalagay dito. Para hindi siya maputol sa loob. Lalo na yung mga lubog sa ano. Ito kasi hindi naman 'to lubog sa ano eh. Hindi naman siya lubog sa oil. Yung mga XRM, hindi siya nakalubog. Yung mga Suzuki kasi, halimbawa, nakalubog sa ano? Nakalubog sa langis. Oh, ganun lang kasaya na. Kailangan lang ilagay niyo lang dito ha, sa 2K ohms ha. Tapos 100 pataas. Pag walang reading, sira na yung ating pulser. Pagka naman may umabot ng 1K, sira pa rin yung ating pulser. Kahit nandito yung nyo ha. Yung reading, kahit nakakabit sa motor yung wire, matetest nyo siya kagaya ng ginawa natin. May video na tayo dyan kung paano malalaman yung kung sira na yung stator. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panunod.